Okay sir, Prof. Unang-una po, ano po yung pinakalayunin niyo bakit dito po isinagawa sa LBO compound itong 11th Annual Assembly at ano po yung naging achievement niyo for the 11 years of service? Magandang tanong yun dahil kanina sinabi ko rin actually na the very reason why dito namin hinit kasi kaya natin even kahit sana hotel sa Cotabato City. The very reason why is that yun nga, gusto natin ipakita sa mga member natin kung ano narating natin. Ito yung physical na nakikita. No? Itong opisina natin, ito na yung natapos natin. At para ma-open na rin na yung ibang mga organizations natin na kailangan pakinabangan nila itong office natin. Kasi once you are member of the league, then you have the right to use all the facilities of this office. And even the office itself, provided na for the advancement of your organization. Kasi LBO, as you know, ay ang membership dito is not in person but organizational. So basically, yung 600 plus na organizations ay meron silang karapatan na gamitin ito ng tama, of course, para mas maraming nakikinabang. So yun po yung pinaka-very reason. Nabanggit din po kanina, sir, na meron pa kayong 200 square meters na lote. Para yun sa LBO. Opo, nandito po sa likod, actually, yung 200 square meter. So, balak ko natin patatayuan yan ng 3-story na training center. Mashallah. Opo, kasi yun na nga, grabe ang dami ng mga members natin. Estimate namin, hindi bababa ng 500,000 yung individual members ng member organizations. So, kailangan nila mag-capacity building, mga trainings. So, kung meron na tayo dito, hindi na sila mahirapan. Inshallah. And then, aside from our members, ay meron din ang kailangan ng mga venue na hindi na, pati gobyerno natin, minsan kailangan Lalo na sa Cotabato City, minsan nasa-shore, pagsabay-sabay nag-activity. Yes. So, meron na tayong other options. Alhamdulillah. Balak nga ni training sa taas, then accommodation sa gitna, Story. and then of course admin sa baba. Yun po yung nakikita namin vision. Inshallah. And we are hoping that before end of 2026, mag-assemble tayo dito ulit. Wow. Magagamit na. Magagamit na natin. Ayan, okay na. Actually, nung sinimula namin ng LBO ay hindi namin inisip kung ano ba yung pwedeng maitulong ng LBO sa amin. Tapos ang iniisip namin kung ano yung maitulong namin sa LBO. But then in the long run ay yun na rin na unang-unang basic na contribution na nagawa ng LBO pero hindi natin sinasabi yan dahil ayaw natin na yung papasok sa LBO is magiging materially motivated. Ang gusto natin yung purely service-oriented na mga public service talaga. Yung bang we have to think what we can do for the organization instead of thinking on what the organization can do for us. But then in the long run na rin ay nakakatulong din ng LBO for instance yung in terms of recognition. If not for the LBO, hindi tayo ma-recognize internationally lalo na ngayon sa issue ng GADSA. Pangalawa, yung sinabi ko na sa inyo na yung 40 organization binigyan ng startup capital. So kung hindi natin sa LBO, hindi ma-access yun. But because of the LBO, nakikita ng gobyerno na maasahan itong mga tao dito sa LBO, so kaya dumating ito. So hindi natin pinangarap, pero minsan kinakailangan nila. So one thing sure ay ang LBO ay kahit wala, gumagawa tayo. Because we are motivated by voluntarism, not on economic. Just like with what Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam told na may isang lalaki, nakita niya na binubutasan niya yung bahay niya. Tinanong siya ng propeta, bakit mo binubutasan yung bahay mo? Sabi niya, ya Muhammad, ya Rasulullah, para maganda yung pagpasok ng hangin. So magkamundo yun. Sabi ni propeta, kung ang intention mo lang ay gawa mo ng butas yan para marinig mo yung azan ng maganda, makuha mo pa yung hangin, mayroon ka pang reward sa Allah. So, 2 in 1. So, intention is very important. So, ang LBO hanggang ngayon, yun pa rin yung intention natin. Paano tayo makatulong, hindi yung upang tayo matulong. Last siguro, gusto ko mainit siguro, Sir Chino, yung of course, marami po ang pasalamatan natin, but specifically on this venue, I have it not for the
generosity of one of the member of the LBO, in fact officers na rin, Ustad Wahab Omar. Parang iniisip pala namin doon sa Pusyong last 2023 ata kung paano magkaroon ng office ng LBO. Sabi niya, akong magbigay ng lupa. So imagine na, Mashallah. meron ding kamahalan nito, 500 square meter. Kung ibenta lang niya ito 1 million, parang maraming kukuha nito. Yes. Pero because of his commitment to help the LBO, siya mismo yung nag-donate. So kaya hindi dito magkakalimutan. And then here it comes, nang meron tayong lupa, nalaman ni MP sa Lindrad, sabi niya, bibigyan ko kayo ng office. So ito na. So, and then ito na yung nagiging parang nagiging hub na ng Civil Society Organization. Halos araw-araw may nagmi-meeting dito, nagpaplano, minsan kahit mga pamilya. Kasi ito, ino-open natin ito sa lahat ng pamilya natin. Upang ang resources ng gobyerno at yung layunin ng mga kasama natin kung bakit sila nag-volunteer maitayo ito ay kukuha na natin. So yun po yung pinapasalamat. And then of course all the officers of the LBO and members of the LBO have it not of their support. Hindi tayo ahantong na. Minsan kasi nasasanayan natin ay mga 1, 2, 3 years na yung mga matagal, patay na yung isang organization. Yes. But this LBO, mag 11 years na, lalong lumalaki. So keep on rising ang trending ng LBO. Kaya pinapasalamatan natin sa lahat. And of course, kayo mga media, maraming din kayo contribution doon sa pagpapaintindi natin sa mga kapatiran natin. Yes. Thank you, sir. Okay, maraming salamat, Pres. Wassalamualaikum. Doon sa information on invitation. However, ay masaya tayo dahil nakapunta yung mga top officers at yung mga focals ng LBO, bawat munisipyo may mga focals. And then of course some of the representatives of the League of Functional Organizations in different organizations, sectors and geographical divisions, pati na rin doon sa mga basic sectors. So sa madaling salita ay successful yung sinagawa natin at nakalita po natin yung lahat ng nagawa itong 2025 lamang. Medyo may karamihan na rin. Hindi ko na kayang bilangin kung ilang po yung accomplishments na nagawa ng LBO. Ang masasabi ko lang ay sa pang-11 taon na annual assembly ng LBO ay parang ito yung nakikita namin na pinakamalaking accomplishment ng taon. From 2014 up to this 2025, itong 2025 ang pinakamalaking accomplishment ng LBO. Yung una ay itong office ng LBO ay na-establish na. Kakunti na lang yung kulang. Na-expand natin at nagkaroon ng musala. And then meron na rin tayong nagawang mga contributions sa mga organizations natin. As I have announced during the State of the Union Address, merong 40 organizations na na-invest natin at continuous na rin yung pag-profile natin sa mga farmers na farm ng mga yellow corn para po ma-assist natin na aangat yung kanilang kita, kanilang ani at of course medyo mag-professionalize yung pagpa-practice ng farming. So yun po yung and then mga nagawa sa 2025 na hindi nagawa sa mga previous years ay itong pagkakaroon ng international contacts both in Malaysia, in Turkey, in Indonesia. Yun yung mga kasama sa mga malalaking achievement ng LBO na hindi nagawa sa mga previous accomplishment. And sumalit napansin ko kasi nag-focus yung Ang rule, basically, ang rule ng LBO ay parang tayo yung bridge between our people and to our government. So basically, yun yung rule ng civil society organizations. Hindi rin maiwasan na meron tayong mga miyembro na of course, mga cooperative, mga people's organization na nangangailangan din ng interventions ng government. So, however, may mga limitations sila, mga access, hindi na alam halos kung sinong lalapitan nila. So, si LBO ang nakakaalam noon. So, kung kaya't iminungkahin na natin kanina na simula na natin yung mga pagkakandak ng forum between our constituent and to our government. Very typical example dyan, yung invited the
Ministry of MTIT, correct? Investment, and tourism. Yeah. Dahil meron tayong mga member organizations na gusto mag-engage ng business. So, ang pinaka-right ministry ng government, environment in particular, yung MTIT. So, that's why sila mismo yung pumunta rito at tinuruan tayo kung paano makakatulong yung organizations yun sa gobyerno. On the other hand, yung gobyerno, paano matutulungan yung mga organizations. Parang ano yan eh, scratch my back and I will scratch yours. Give and take back. Give and take yung both the government and the people. And the place of the LGU is we are in the middle. Para tayo po yung nagiging leaders. Ganun na rin, si government on the other hand, may pangangailangan dun sa tao. Pati ka rin nangangailangan sila ng mga right organizations na tutulungan, tayo yung nakakaalam naman. So, dalawa yun. Tayo nakakaalam sa mga organizations and then alam din natin yung mga ministries kung ano nga yung mga mandate ng bawat ministry at doon natin sila idinudulog yung mga leadership. Ito, Sir Jim, may nabanggit kang 14 organizations. Posible ba ito matadagdagan or yun? Yan yung effort natin. Posible madagdag, especially in 2026. Merong mga bagong PDIA, pang mga kaibigan natin member of the parliament. At yung iba naman ay nagko-commit na rin na tutulong sila. Doon natin ilalapit siya. Para naman sa isang proyekto na mas malakihan na hindi makukuha ng nag-iisang organisasyon. Kailangan meron a number of organizations na magtulong-tulong upang ma-materialize yung a certain project na nakikita natin. Lastly sa akin, Sir Jim, ano pa ba ang gustong gagawin ng LGU sa iyong pamumuno na hindi mo pa nakukuha sa unang-una po, kung pinakagusto ko talaga ay as I have pronounced a while ago, is economically independent yung civil society organization. Hindi na namin kailangan humingi ng tulong sa gobyerno, tapos tayo pa tutulong sa gobyerno. Yun talaga yung pinaka-highest objective ko. And then, hindi rin siguro ito impossible.